balitang pambansa. Nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO sa publiko tungkol sa isang audio deepfake ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa peking audio, inuutusan umano ni Pangulong Marcos ang militar na umaksyon laban sa isang bansa. Ang gitnang PCO, walang ganitong direktiba ang Pangulo. Ginamitan daw ng artificial intelligence ang video kaya't nagmukhang galing ito sa Pangulo. Nakikipag-ugnayan na raw ang PCO sa iba't ibang ahensya para labanan ng misinformation at disinformation katulad nito. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga kaso ng pertussis sa bansa. Ayon sa huling tala ng Department of Health, pumalo ito sa mahigit 1,500 nitong Abril. Hihintayin pa raw ng DOH ang magiging epekto ng vaccine campaign sa bilang ng mga kaso. Nasa 3 milyong trivalent vaccines ang nakatakdang dumating sa bansa na gagamitin sa bakunahan sa Mayo at sa Hunyo. Inirekomenda ng Firearms and Explosives Office ng PNP na bawiin na ang LTO-PFO license to own and possess firearms ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Hinihintay na lamang daw nilang aprubahan ito ni PNP Chief Police General Romel Marbil. Nauna nang nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa PNP na bawiin ang gun permits ni Quiboloy. Ayon sa pulisya, mayroong 19 na armas si Quiboloy na nag-expire ang lisensya ng isa sa mga ito noong Marso. Pero hindi raw nila maituturing na armed and dangerous si Quiboloy dahil wala raw itong record ng pagiging bayolente at hindi kailanman nag-hire ng private armed group. Umaasa ang isang grupo na higit sa salita ang panawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR laban sa plastic pollution. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Attorney Liza Osorio ng Oceana Philippines na matagal na dapat inaksyonan ng DENR ang isyong ito. Nauna nang naglabas ng panawagan si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na aksyonan ang banta ng plastic waste. Anya, dapat maintindihan ng mga Pilipino ang masamang epekto ng plastic waste sa ating kalusugan at kapaligiran. The empty words lang to kung wala silang action on their part. So, yung mga press release na yan, sana patotohanan nila at talagang mag-issue na sila ng mga listahan ng ating i-phase out na mga plastics ng kasi 25 years na nga ang dumahan and then wala pa silang nagagawa. And ngayon, Earth Day lang nila nagugunita, naaalala yung kanilang dapat sanang ginawa 20 plus years ago. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.